Lumabas ang lalaki habang sinasabing may 5 pang paparating para itapon ang kanilang buhay, at sinabi niya sa amin na umalis na lang at iligtas ang sarili namin. Pero hindi lang basta kung sino ang lalaking ito, siya ang NPC ng lihim na lugar na ito, kilala bilang tagapangalaga ng libingan. Binalaan niya kami tungkol sa panganib ng Ghost Cavern Ridge, sinasabing siya lang ang tanging nakaligtas doon. Sa puntong ito, sobrang takot na ang mga babae kaya wala nang makapagsalita, lalo na nang makita nilang dahan-dahan siyang lumalapit sa amin. Tanging si Jiang Luoyu lang ang nanatiling matatag, sinusubukang pakalmihin ang lahat. Nagdesisyon akong baliwalain siya at sinabi sa mga babae, huwag niyo siyang pansinin, manatili lang kayo sa tabi ko. Dahil hindi ko siya pinansin, bigla niya akong tinawag at tinanong kung matutulungan ko siya sa isang bagay. Lumingon ako na may bahagyang ngiti at sinabing, sige, ano yun? Alam ko na ang mangyayari. Sa nakaraang buhay ko, natutunan ko na kung magsisimula kang makipag-usap sa lalaking ito, masasayang lang ang oras mo bago niya sabihin ang kanyang misyon. Pero kung hindi mo siya papansinin, agad siyang magsasabi ng kailangan niya. Ipinaliwanag ng tagapangalaga ng libingan na 20 taon na ang nakalipas, pinatay ng isang mapaghiganting multo ang kanyang asawa sa mismong burol na ito. Simula noon, binabantayan niya ang mga libingan sa pag-asang mahahanap niya ang isang alaala mula sa kanyang asawa. Biglang lumitaw sa harapan namin ang isang quest window. Inamin niyang hindi siya sapat na malakas para kunin ito mag-isa at hiniling na tulungan namin siyang hanapin ang isang puting panyo na dating pagmamay-ari ng kanyang asawa. Bilang kapalit, bibigyan niya kami ng 2 piraso ng bihirang kagamitan. Pumayag ako, hindi dahil naniwala ako sa kanya, kundi dahil alam kong sulit ito. Ang mga babae naman ay tuwang-tuwa rin, 2 piraso ng rare gear kapalit ng isang simpleng misyon. Habang naghahanda kaming umalis, dahan daw ang yumuko ang lalaki at mahina niyang sinabi, salamat. Hihintayin ko ang mabuting balita ninyo sa paanan ng bundok. Nagpatuloy kaming 5 sa aming paglalakbay. Hindi pa kami nakakalayo nang biglang umihip ang malamig na hangin. Kasunod nito, lumabas ang makapal na fog at mula rito ay lumutang ang mga bungo, at napakarami nila. Napasinghap si Wanling at itinuro ito, may mahigit 12 na niyan. Agad namang ipinaalala ni Jiang Luoyu, nasa hell mode tayo. Siyempre marami talagang halimaw. Doon na kumilos ang mga babae, at isa sa kanila ang sumugod agad sa labanan. Sinipa ko ang isang bungo at nadurog ito sa isang hampas lang. Mas marami pang bungo ang lumitaw, pero simpleng iwiniwas-iwas ko lang ang espada ko, at sa isang simpleng atake, nawasak ang isang grupo ng mga ito. Wala pang 1 minuto, nalinas na namin ang buong lugar. Laking gulat namin nang makita na nag-iwan pala ang mga bungo ng maraming spirit stone. Halatang nagulat ang mga babae, isa sa kanila hindi napigil ang magtanong kung anong level ng lock stat ko. Ngumiti lang ako at sinabing, sikreto yan. Bigla na lang silang napasigaw at sinabing mag-ingat ako. Paglingon ko, may isang dambuhalang halimaw na nakatayo sa likuran ko. Huminga ako ng malamig, mabilis akong umikot, at itinuhog ito gamit ang espada ko. Agad na natunaw sa usok ang nilalang, at sa halip na mga spirit stone, isang puting panyo ang dahan-daang bumagsak sa ibabaw ng espada ko. Agad na naisip ni Wanling na ito ang bagay na hinahanap ng tagapangalaga ng libingan. Sa sobrang tuwa, iminungkahi niya na bumalik na kami agad para makuha ang 2 piraso ng rare gear. Umiling ako at sinabing kalimutan na ang pag-abuso sa bog. Kung ganun lang kadali, edi wala nang magtiyagang tapusin ang dungeon. Paulit-ulit na lang silang magfa-farm ng gear. Ipinaliwanag ko ito sa kanila, tapos kumilos ako at sinenyasan silang sumunod sa akin. Ang susunod naming layunin, tapusin ang dungeon na ito. Habang naglalakad kami, lalong lumamig ang paligid at biglang bumalat ang makapal na fog, kaya halos wala kaming makita. Bigla, isang malamig at nakakapangilabot na tinig ang unit sa katahimikan. Napakapait ng sinapit ko. Nilainggan namin ang pinagmulan ng boses at nakita ang isang tuyot na puno. Nakabiting patay roon ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida, marahang sumasayaw sa hangin. Sa wakas, may dumating ding makakasama ko, sabi niya sa isang nakakatakot na tono. Bahagyang lumuwag ang fog, sapat para makita namin siya ng mas malinaw, at sa nakakatakot na tanawin, kusa nang umatras ang mga babae.
Bago pa kami makagalaw, biglang sumulpot mula sa lupa ang isang kalansay na kamay at hinawakan ang bukong-bukong ni Wanling. Hindi na ako nagdalawang isip. Sa isang mabilis na pag-ulos, isinaksak ko ang espada ko sa lupa. Mga kalansay na ito, akala niyo si Brook kayo mula sa One Piece. Agad na nagkalasog-lasog ang mga kamay ng kalansay, at kasunod nito, sinugod ko ang babae. Pero bigo ang unang atake ko, hindi ko siya tinamaan. At bago ko pa mapansin, isang malamig na kamay ang humaplo sa pisngi ko. Sa gulat ko, napansin kong may babaeng nakasampa na sa balikat ko, malambing na bamulong, gusto mo bang maging asawa ko sa kabilang buhay? Hindi ako agad nakasagot, pero hindi pa siya natapos doon, patuloy niyang hinahaplos ang mukha ko at iminungkahi pang talikuran ko ang kasalukuyang landas ko at maging isang ghost cultivator. Maaari tayong magkasamang mag-cultivate bilang mag-asawang multo, pangungumbinsi niya sa akin, nangangakong magiging mas malakas ako kaysa ngayon. Hindi ako makapaniwala. Ano to, isang nakatagong kwento. Naputol ang pag-iisip ko at agad akong sumuntok sa kanya, pero naglaho lang siya bilang usok, saka biglang lumitaw sa tabi ko. Nagbago ang aura niya, naging mas nakakatakot nang mapansin niyang wala akong interes. Bigla siyang sumunghal, puno ng galit ang boses niya. Kung hindi ka susunod ng kusa, kukunin ko na lang ang kaluluwa mo, at wala ka nang magagawa. Sa isang iglap, naging matutulis na itim na tinak ang kanyang buhok. Mabilis kong hinati ang mga ito gamit ang espada at sumigaw, magsama-sama kayo. Agad na hinugot ng lahat ang kanilang sandata. Si Jiang ang pumwesto bilang tagapamuno, si Wanling ang sumuporta sa akin, isa pang kasama ang nagkontrol sa kalaban, at ang support girl naman ay nagbigay ng buffs at paghilom. Maya-maya, biglang lumitaw muli ang babaeng multo, pero bago pa siya makagalaw, isa sa mga babae ang sumipa sa kanya papunta sa direksyon ko. Mahigpit kong hinawakan ang espada ko gamit ang dalawang kamay, handang gumamit ng isang skill. Pero bago pa ako makasugod, iniunat niya ang kanyang mga kamay at pinaikot ang buhok niya sa talam ng espada ko. Mabilis namang kumilos si Wanling, isang mabilis na hiwa at naputol ang buhok ng multo, binibigyan ako ng pagkakataong tapusin ang laban. Sa isang iglap, natapos ang laban. Perpekto ang teamwork namin, kaya't napasigaw sa tuwa ang mga babae habang tinitingnan namin ang mga nakuha naming items. Bukod sa karaniwang ginto at spirit stones, nakakuha rin kami ng maraming rare consumables at gear. Nang makita ang swerte naming drop rate, nagbiro sila na baka dapat kaming bumili ng lottery ticket pagkatapos nito. Naalala namin ang kasunduan namin, kaya hinayaan nila akong pumili muna. Kahit wala ni isa sa mga ito ang para sa isang sword cultivator, gusto pa rin nilang pumili ako. Pinili ko ang isang pares ng arm guards at isang martial technique. Bukod sa dagdag stats, may kasamang skill ang arm guards na nagpapalabas ng isang bugzo ng enerhiya sa palad. Maganda rin ang skill book, bawat ikatlong atake ay nag-iiwan ng sword energy sa target. Pwede kong pasabugan ng energy sa loob ng 2 minuto, at kahit 150 lang ang fixed damage, pwede naman itong i-stack. Mabilis kaming nagpatuloy, at hindi nagtagal, umabot na sa 60% ang dungeon progress namin. Malapit sa tuktok ng bundok, napansin bigla ni Wanling ang isang taong nakaupo sa unahan. Agad niya itong nakilala, ang tagapangalaga ng libingan. Excited siyang ibigay ang panyo, pero mabilis ko siyang hinayla pabalik. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Anong problema? Tanong niya. Diretso kong sinabi, kung pupunta ka ngayon, para mo na ring hiniling na mamatay tayo. Napakurap siya at tinanong, anong ibig mong sabihin? Bago pa ako makasagot, sumingit si Wang. Hindi mo ba napapansin? Sinabi niyang hihintayin niya tayo sa paanan ng bundok. Bakit bigla siyang nandito? Biglang naliwanagan si Wanling. Malamang siya ang boss ng dungeon na to. Muli ko siyang pinitik sa noo at pabirong sinabi, hindi ka naman ganun katalino, pero buti na lang nakukuha mo rin. Pero si Jiang ay mukhang naguguluhan pa rin. Kung siya ang boss, bakit niya pa tayo binigyan ng quest? Kaya ipinaliwanag ko sa kanila, iyon ang patibong. Alam na ng mga veteranong manlalaro kung ano ang dapat gawin. Hindi na nila tinatanggap ang quest niya at diretsyo na sila sa laban sa boss. Pero kung gagawin mo yun, mamimiss mo ang laban kay Ghost Lady at ang lahat ng extra rewards mula sa mga mobs.
Sa wakas, naintindihan na ng mga babae at sumang-ayon sila na kung wala ako, baka wala silang nakuha halos na lot. Dahan-daang tumayo ang tagapangalaga ng libingan habang mahinang tumawa ng nakakatakot. Nahanap niyo ba ang alaala ng yumaong asawa ko? Ibigay niyo na. Hindi ko siya pinansin. Bago pa siya matapos magsalita, hinugot ko ang espada ko at mabilis na humiwas sa kanya. Mabilis ang atake ko, pero 240 damage lang ang tinama nito, wala halos epekto. Hindi na ako nagulat. Naalala ko pa kung paano ako nadurog sa lugar na to dati, pero ngayon alam ko na ang gagawin. Nang alam niyang hindi na niya kami malilinlang, tinanggal ng tagapangalaga ang kanyang pagpapanggap. Biglang lumobo ang isa niyang braso, naging malahalimaw sa laki at pangit ang itsura. Lumaki rin ang katawan niya, at ang tungkod niya ay nagbago rin. Bamuka ang bunganga ng bungo sa dulo nito, at mula roon lumipad palabas ang isang buhawi ng mga uwak. Nagsimula ng kabahan ang mga babae, unang beses nilang makakita ng ganitong awes skill. Hindi kami makakaiwas, kaya inutusan ko ang support girl na gamitin ang mga skill niya para harapin ang mga uwak. Agad niyang inilabas ang sandata niya at nag-activate ng skill, pinagaling kami habang ikinalat ang mga uwak sa paligid. Sinabihan ko naman ang iba na linisin ang mga uwak habang ako ang bahala sa boss. Mabilis akong pamwesto sa likod niya. Kapag mage type ang boss, ang best strategy, lumapit at makipaglaban ng malapitan. Nagbitaw ako ng ilang normal attacks, iniipon ang sword energy effect mula sa bago kong skill. Sunod-sunod kong pinasabog ang energy bursts, pero sa totoo lang, hindi ito masyadong nakasakit sa kanya. Napasigaw sa galit ang boss, bahagyang pinagaling ang sarili, at biglang naglaho bilang ulap ng maitim na usok. Hindi ko sinayang ang pagkakataon, agad kong ginamit ang detection skill ko para makita ang stats niya. Nasa late foundation establishment stage siya, may 11,000 health. Bago ko pa maplano ang susunod kong galaw, bigla siyang lumitaw sa likuran ko. Buti na lang, tapos nang linisin ng mga babae ang mga uwak at sumali na sila sa laban. Sabay-sabay kaming sumugod, gamit ang lahat ng skills namin. Paulit-ulit naming binabanatan ang boss, at makalipas ang ilang minuto, halos wala nang natitirang buhay ito. Sa huli, lumuhad siya nang may malakas na tunog ng pagbagsak. Doon ko napansin na fully charged na ang ultimate skill ko. Sa isang kumpas ng espada ko, bumagsak mula sa langit ang nagliliyab na sword energy. Habang pinapatahimik ko ang boss, tinawag ko ang munting kasama ko. Sige, tapusin mo na yan para sa akin. Bibigyan kita ng kawayan mamaya. Pagkasabi ko noon, hinagis ko ang maliit na nilalang diretso sa boss. Nang makita ng mga babae ang cute na iron-eating beast, hindi nila napigil ang humanga at mainggit. Gusto ko rin ng ganyan. Sabi nila, hindi naman sila binaygo ng munting kasama ko, ibinigay niya ang huling suntok, tinapos ang laban ng may estilo. Naglaho ang boss, naiwan ang isang lapida. Dumiskart pabalik sa amin ang munting kasama ko na parang bayani, pero agad siyang pinalibutan ng mga babae, hindi matigil sa kakahaplos sa kanya. Habang abala sila, sinuri ko naman ang loot. May ilang rare grade items, pero wala sa mga gamit ang kapaki-pakinabang sa akin. Matapos mag-isip, kinuha ko lang ang Black Obsidian Crystal, dahilan kung bakit ako nandito sa simula pa lang. Idinagdag ko ito sa koleksyon ko, kasama ang buto. Ngayon, 2 na lang sa 3 rare treasures ang kailangan ko para sa susunod kong Heavenly Tao breakthrough. Isa pang kayamanan at 6 na spirit pearls na lang, at magiging handa na akong pumasok sa foundation establishment stage. Habang kinakalkula ko ang lahat, biglang lumitaw ang system notification. Congratulations! You've cleared the Ghost Cavern Ridge. Kasabay noon, lumabas din ang global announcement. Mas lalong naging maganda ang balita. Natapos namin ito sa loob lang ng 8 minuto, kaya nakuha namin ang perpektong score. Bilang reward, bawat isa sa amin ay nakatanggap ng 1,500 experience points, dagdag ang bonus na 500 experience points. Habang tinitingnan ng loot, taos pusong nagpasalamat sa akin si Jiang. Plano niyang bilhin ang mga gamit mula sa akin para hindi ako malugi. Ngunit tinanggihan ko ito at sinabing, pinaghirapan niyo rin to, kaya sa inyo dapat mapunta. Ipinakita ko ang Black Obsidian Crystal at ngumiti. Besides, nakuha ko na ang gusto ko, kaya okay na ako.
Dahil wala nang dahilan para manatili, nagpaalam na ako. Sinabihan ko rin silang dapat nang umalis. Sila ang unang guild na nakaklear ng dungeon na ito, kaya siguradong may tambak na players ang maghihintay sa labas, umaasang makakuha ng tips. Habang paalis ako, napasimangot si Wanling at mahina niyang ibinulong, ni hindi ko man lang siya napasalamatan. Ngumiti lang si Jiang at sinabing, marami pa namang pagkakataon. Paglabas ko ng dungeon, naghanap ako ng tahimik na lugar at agad na nagpadala ng mensahe kay Brother Wang. Habang iniikot ang paningin sa paligid, naisip ko, panahon na para makipagkita ulit kay Wang Jinghao. Nang sumagot siya sa tawag, halatang nagulat siya. Pero hindi na kami nagpatumpik-tumpak, nagkasundo kaming magkita sa isang tavern sa Chufeng City. Pagdating ko, diretsyong nagtanong si Wang kung ano ang kailangan ko. Ngumiti ako at sinabing, pumunta ako para humingi ng tawad. Wumageway siya ng kamay at humalukip-kap. Ang pag-ibig ay hindi matutumbasan ng pera. Kung makuha mo ang babae, sulit ang lahat. Nagpakita ako ng bahagyang pagsisisi at sinabing, mula noong huli kitang hindi natulungan, hindi ko na magawang mapanatag ang loob ko. Siyempre, nakita na niya ang global announcement tungkol sa dungeon clear ko. Kaya sinimulan niya akong bolahin. Hindi nagtagal, dumiretso na siya sa punto at sinabi, dahil natulungan mo na ang Moonshadow Guild sa pag-clear ng dungeon, bakit hindi mo na lang tulungan ang guild namin ngayon? Nagpakita ako ng bahagyang pag-aalangan. Napansin niya iyon kaya nagtanong, may problema ba? Napabuntong hininga ako bago sumagot, yung nililigawan ko kasi hindi okay na tulungan ko kayo. Alam mo namang matindi ang kompetisyon ng dalawang guilds. Siyempre, ginamit ko lang si Wanling bilang dahilan, pero balak ko naman siyang bawiin sa ibang paraan. Dumilim ang mukha ni Wang Jinghao at mahina niyang bulong, yang babaeng yan, lagi na lang kaming ginugulo. Pagkalipas ng ilang sandali, kalmado kong inilapag ang tasa ng tsaa at ipinaliwanag, kahit hindi kita matulungan ng direkta, pwede kitang bentahan ng strategy guide. Detalyado ito at garantisadong makaka-clear kayo. Hindi rin naman ako masyadong mahal maningil, 8,000 spirit stones lang. Napatalon siya sa gulat pero agad ding nag-isip. Alam kong sakto lang sa kanila ang 8,000 spirit stones, kaya masakit sa loob niyang ipamigay iyon. Pero sa huli, pumayag din siya. Kung may guide naman, sulit na yan, pangangatwiran niya. Kinuha ko ang brush at papel saka nagsimulang magsulat. Nagtaka siya kung bakit hindi ko na lang ito ipinadala ng digital. Ipinaliwanag ko, mas ligtas pa rin ang old school na paraan. Makalipas ang ilang sandali, inabot ko sa kanya ang strategy guide. Napangiti siya at pinuri kung gaano ito kadetalyado. Masaya niyang itinago ang guide at nagpasalamat ng gusto bago umalis. Diretso na ako sa team ko para subukan ang Hell Mode. Aniya, habang pinapanood ko siyang lumayo, hindi ko mapigil ang mapailang. Kasing kumpiyansa pa rin siya tulad ng dati. Siguradong iniisip niya na dahil may guide na sila, magiging madali ang laban. Pero sa lakas nila ngayon, magiging mahirap pa rin itong i-clear. Mabilis lumipas ang oras, at pagsapit ng gabi, natagpuan ko ang sarili ko sa isang botika sa bayan. Ang misyon ko ngayon, bilhin lahat ng corpse poison potions na meron sila. Ang may-ari ng tindahan, isang napakagandang babae, tiningnan ako ng may pagtataka. Magiliw niyang pinaalalahanan ako, mahal ang mga potion na yan. Hindi ako sumagot. Sa halip, inilapag ko ang isang mabigat na pouch ng spirit stone sa counter. Binuksan niya ito at namangha sa laman. Sapat na ba yan? Tanong ko. Ngumiti siya ng matamis at sinabing, sobra pa. Pero sa gulat ko, pinuri pa niya ang kakayahan ko at biglang nag-alok. Kung papayag ka, ang shop at ako, magiging sayo. May pilyang ngiti sa kanyang mukha. Nagulat ako. Namula at nagblangko ang isip ko. Teka, parang may mali dito. Dapat bang mangyari to? Agad kong ipinilig ang ulo at magalang na tinanggihan ang alok niya. Sa isip ko, tahimik akong nagpaalala sa sarili, focus, man. Ang goal ko ay maging pinakamalakas. Napabuntong hininga ang shopkeeper, halatang na-disappoint, at dumaan sa tabi ko para ipunan ang mga potion. Habang dumadaan siya, bigla niyang pinalo ng bahagya ang pisngi ko. Hindi malakas, magaan lang, pero nanigas pa rin ako. Teka, pwede pa bang bawiin ang pagtanggi ko? Matapos niyang tapusin ang pag-iimpake, agad akong nagmadaling umalis.
Pero bago pa ako makalabas, gumawa siya ng mas nakakaakit na pose at malanding nagpaalam, bumalik kaagad ha alternasyon. Sinubukan kong iwaglit ang pagkailang at dumiretso sa susunod na botika. Plano ko, bilhin ang lahat ng corpse poison potions sa buong bayan. Bakit? Dahil ang mga potion na ito ang magiging susi sa aking kayamanan. Sa ngayon, hindi pa alam ng karamihan sa players na imposibleng ma-clear ang Valley of the Corpse King raid nang wala ang mga ito. Kung walang potion, siguradong babahain ng corpse poison ang mga players sa kalagitnaan ng raid, isang bagay na hindi pa kayang labanan ng kahit sino sa stage na ito ng laro. Kapag dumating ang tamang panahon, hawak ko ang supply, at dadaloy ng madali ang pera. Pagkatapos, pumunta ako sa unang lugar ng Spirit Elemental. Mainit. Sobrang init. Kahit pagtayo lang doon, nababawasan ng 10 happy kada ilang segundo. Agad akong naghanap ng lugar kung saan pinakamalakas ang fire spirit energy. Doon, lumitaw ang unang halimaw. Hindi naman malaki, isang maliit na insekto lang. Isang mabilis na hiwa lang, naputol ko agad ang isa sa mga paa nito. Sa gulat ko, tumakbo ito palayo. Hinabol ko ito, saka inihagis ang espada ko para tapusin na. Pero ang loot, napakadismaya, isang piraso lang ng Fire Spirit Energy Shard. At sobrang baba ng purity nito. Kailangan ko pa ng 50 para mabuo ang isang Fire Spirit Pearl. Nagpatuloy ako hanggang sa marating ko ang lugar na hinahanap ko. Di nagtagal, nakahanap ako ng isang kuweba. At naisip kong palabisan na ang boss. Hoy, nandyan ka ba? Hoy Weasel, lumabas ka dyan at harapin ang kapalaran mo. Sigaw ko. Maya-maya lang, isang figure ang lumabas, kasama ang buntot na mas malaki pa sa katawan nito. Galit na galit ang halimaw. Ginamit ko agad ang detection skill para tingnan ang stats nito. 3 buntot na Firefox. Late chi refining stage lang. Di naman pala kalakasan. Napangisi ako. Wow! Sinong mag-aakalang ang weasel na to, kayang magpanggap na fox? Pero laking gulat ko nang biglang sumagot ang fox. At walang paabi, naglunsad ito ng 2 nagbabagang fireballs papunta sa akin. Mabilis akong umiwas, nakahanap ng butas sa depensa niya, at umatake pabalik. Pero agad siyang bumawi, isang mabilis na hampas ng kanyang matulis na kuko ang nagpadala ng 3 energy blasts papunta sa akin. Agad akong umikot sa ere, sinalo ng espada ko ang atake niya, saka ibinalik ito sa kanya ng mas malakas. Hindi niya inaasahan iyon. Nataman siya ng direkta, dahilan para matamba siya at hindi na mapanatili ang kanyang anyong tao. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging isang maliit na fox, pagod, bogbog, at halatang mahina na. Doon ko tinawag ang aking munting alagang gutom na gutom. Ayan na ang hapunan mo. Sabi ko, sa tuwa, tumahol ito at agad tumalon papunta sa maliit na fox. Sinubukan pa nitong tumakas, pero nagkamali siyang lumingon. Ang huli niyang nakita. Ang alaga kong tumutulo ang laway habang nakanganga papalapit sa kanya. Ilang sandali lang, nakarinig ako ng isang mabigat na pagbuntong hininga, kasabay ng isang mahinhin pero kontentong pagdighay mula sa aking alaga. At mukha pa siyang gutom. Agad kong chinek ang loot, at sa wakas, isang gantimpalang sulit sa pagod. Nakakuha ako ng isang buong Fire Spirit Pearl at isang rare skill. Fire Feast. Ngayon, 5 na lang ang kailangan kong kolektahin. Pero bago ko pa mapagpatuloy ang laban, biglang tumunog ang phone sa labas ng gaming pod ko. Napilitan akong mag-log out saglit. Sa kabilang linya, si Renlan, excited ang boses niya. Wala kaming pasok ngayon. Halika't tulungan mo akong maglipat ng gamit. Mukhang balak niyang tumambay sa bahay ko hanggang magsimula ulit ang klase nila. Napatawa ako habang hawak ang telepono. Sige, papunta na ako. Pagkababa ko ng tawag, napaisip ako. Gym addict si Renlan. Siguradong kaya kung kumbansihin siyang gawan ako ng solid na workout plan. Perpekto ito para palakasin ang katawan ko ngayon. Dahil alam kong hindi na magtatagal ang katahimikan ng mundo. Malalaking pagbabago ang paparating, gera, kaguluhan, at ang katapusan ng buhay na kinasanayan natin. Pagbaba ko, nandoon na siya, naghihintay. Nakangiti siyang sinabing excited siyang subukan ang gaming pod ko. Nagulat ako. Akala ko nasa school pa siya nang tumawag siya kanina. Pero ang totoo, nandito na pala siya bago pa ako tawagan. Bago ko pa maproseso iyon,
itinapon niya sa akin ang nolite niya sa kapatakbong umakyat, masyadong sabik para maghintay. Napangiti ako, masaya akong makita siya ulit at magkasama kami kahit sandali. Pero, noong sinubukan kong buhatin ang nolite niya, hindi man lang gumalaw. Anong laman nito? Kinailangan ko pang gamitin ang lahat ng lakas ko para lang may akyat ang nolite niya. Pagdating sa apartment, tinanong ko siya, sinabi mo ba to sa mga magulang mo? O baka mamaya sunduin ka na naman nila? Nakangisi siya ng pilya at ipinagmamalaki ang kanyang genius plan, sinabi raw niya sa mga magulang niya na magbabakasyon siya kasama ang mga kaibigan niya. At ang mga kaibigan niya, pumayag pang pagtakpan siya, hindi ako makapagsalita. Alam ko kasing kapag nalaman ng mga magulang niya ang totoo, ako ang siguradong papagalitan. Pero iwinasiwas lang niya ang kamay niya at sinabing tigilan ko na raw ang pagreklamo. Tapos diretso na siyang naglakad papunta sa gaming pod. Sinuot mo na ba yung helmet mo? Turuan mo na ako maglaro. Utos niya. Pagpasok niya sa laro, ginawa niya ang kanyang karakter at dumiretso sa harap ng Diyosa para pumili ng innate talent niya. Doon may hindi inaasahang nangyari. Nakakuha siya ng innate talent, Immovable King. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito, pero halatang tuwang-tuwa siya. Pagkatapos noon, pumili siya ng starting location. Ipinaliwanag ko sa kanya na nakadepende ang starting area sa klase na pipiliin niya. Tiningnan niya ang karakter ko at nakangising sinabi, hindi masama, maganda rin pala hitsura ng karakter mo. Naintriga ako kaya tinanong ko siya kung ano ang innate talent niya. Binuksan niya ang stats panel niya, at napanganga ako sa nakita ko. Immovable King, grabe, maxed out Constitution, dagdag 5 attack at defense kada level, dagdag 10% boost sa lahat ng physical skills, dagdag 20% increase sa aptitude. Diyos ko, grabe naman yang swerte mo. Sabi ko, perpekto ang talent na to para sa isang melee cultivator. Wala siyang pagdadalawang isip. Pinili niya agad ang path na yon. Sa nakaraang buhay ko, 2 player lang ang narinig kong may ganitong talent, at pareho silang top ranked sa leaderboards. Malinaw na magiging halimaw siya sa larong to. Tinanong niya ako kung gagawa na ba kami ng newbie quests. Umiling ako, walang dapat madaliin. Dadalhin muna kita sa Chufang City para kumita ng pera. Tapos bibigyan kita ng matinong gear. Pagdating namin sa Chufang City, punong-puno ng players ang parmasya. Halata ang frustration nila. Napansin nila agad na walang natitirang corpse poison potion sa alinmang shop. At kung wala nito, imposibleng maklear ang mga dungeons gaya ng Valley of the Corpse King. May iba pang iniisip na baka game bug ito. Dahil nga maaga pa sa laro, wala pang mga alchemist na kayang gumawa ng potions na to. Lumapit ako sa 2 players. Hoy, kayo, lumingon sila sa akin. Marami akong corpse poison potions. 8 lang kada bote. Mura na yun, hindi ba? Nagtinginan ang 2, at agad pumayag. Pero bago pa namin matapos ang deal, narinig kami ng ibang players. Sa loob ng ilang segundo, nabuo ang isang malaking pila sa harap ko. Itinaas ko ang kamay ko para pakalmayan sila. Relax lang. Pumila ng maayos. Marami akong stock para sa lahat. Si Renlan, nakatitig lang sa akin na parang hindi makapaniwala. Grabe, hindi ko alam na pwedeng ganito laruin ang game na to. Biglang may tumawag sa pangalan ko. Pamilyar ang boses. Napahinto ako saglit bago dahan-daang lumingon. Siya, si Naomi. Halatang nagulat din siya nang makita ako roon. Pero ang ibang players, ang akala nila, sumingit lang siya sa pila. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at sinabing nakita niya ang pangalan ko sa leaderboards, pero hindi raw siya makapaniwala na ako ngayon. Ganito ka pala kagaling maglaro, ha? Pero ang hindi ko alam, iba pala ang iniisip niya. Aba, tung duwag na to, nagkaroon na ng tapang. Siguro dapat bigyan ko siya ng kaunting atensyon. Makakakuha ako ng libreng corpse poison potions, tapos siya na rin bahala magdala sa akin sa game. Pero alam ko na ang pakay niya. Kahit anong landi ng tono niya at kapilyuhan ng ngiti, hindi na ako magpapaloko. Medyo namula ang pisngi niya, tinwir-twir ang buhok niya, at saka nagtanong. Bakit hindi mo na ako hinahanap? Mismo ba ako? Nagbulungan ang mga tao. Mukhang interesado silang malaman kung anong meron sa amin. Bago pa ako makasagot, may biglang matalim na kurot akong naramdaman sa bewang ko.
Napatingin ako sa gilid, si Renlan pala. Mahina siyang bamulong. Huwag mong kalimutan, ito rin yung babaeng niloko ka para sa ibang lalaki. Biglang hinawakan ni Naomi ang kamay ko. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon? Tanong niya. Ayaw daw niyang nakikipag-hangout ako kay Renlan. At sa kanya pinaalala, sinabi ko raw noon na siya lang ang nasa puso ko. Bago pa ako makasagot, hinayla ako ni Renlan palapit sa kanya. Seryoso siyang tumingin kay Naomi at sinabing, tantanan mo siya, boyfriend ko na siya ngayon. Nagulat ako, pati si Naomi, pero hindi siya natinag. Napangisi siya, kahit pa anak ng principal yang si Renlan, wala akong pakialam, sagot niya. At may idinagdag pa siyang mayabang. At isa pa, hindi pa naman tayo naghihiwalay, di ba? Napabuntong hininga ako, saka ko siya tinapunan ng matalim na tingin at sinabing, Naomi, tapos na tayo. Matagal nang tapos. Nanlaki ang mata niya. Bakit? Tanong niya, gulat na gulat. Pinalamig ko ang boses ko at ngumiti ng malamig. Huwag ka nang magpanggap na walang alam. Saka ko ibinunyag ang totoo. Habang tayo pa, lagi kang dikit kay Zoe. Hinahayaan mo siyang tikman ang lollipop mo, tapos binabalik mo sa bibig mo. At yun pa lang ang alam ko, hindi ko na maisip kung ano pang ginawa niyo dalawa. Nagsimula siyang magpaliwanag, pero kalma lang akong naglabas ng ebidensya. Nabulabog ang crowd, nagulat sila sa mga narinig. Nagsimula ang bulungan, at mabilis nilang naintindihan, isang klasikong manloloko si Naomi. Ngumiti ako at hinawakan sa bewang si Renlan. Tapos sinabi ko ang isang bagay na tuluyang nagpatapos sa lahat. At para klaro lang sa lahat, hindi lang ako boyfriend ni Renlan. Ako ang fiancé niya, magpapakasal na kami. Namula ng bahagya ang pisngi ni Renlan, pero hindi niya itinanggi ang sinabi ko. Sa halip, sumabay pa siya sa palabas ko. Matapang niyang sinabi kay Naomi, tama na to. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. At sa kanya dinugtungan, tsaka, huwag kang makialam sa amin. Naghahanap buhay kami dito. Ngumiti pa siya ng nakakaloko. Biglang bumaliktad ang crowd laban kay Naomi. Nalaman nilang siya ang dahilan kung bakit natenga sila sa pila. May isang player na sumigaw. Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras namin. Umalis nga si Naomi, pero hindi siya pinalampas ng crowd. May tumapon ng dahon ng lettuce sa kanya. Sunod ay isang steamed bun na tumama mismo sa ulo niya. At tuloy-tuloy na ang pagbato ng mga tira-tirang pagkain, hanggang sa balot na siya ng kung ano-ano. Piliting man niyang maglakad ng may dignidad, halata pa rin ang kahihiyan niya. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin, hindi niya napigil ang magbitaw ng isang huling banta. Pagsisisihan mo to, hintayin mo lang. Pagsapit ng gabi, nakatambak na sa harapan namin ang mga bag ng spirit stones, bawat isa punong-puno ng 100 piraso. Ang laki ng kinita namin. Pero kapalit nito, nasayang ang buong araw. Para sa akin, sobrang baba ng efficiency na ganito. Kaya inabot ko kay Renlan ang isang bag ng spirit stones. Bumili ka ng gamit mo. Tapos tapusin mo na rin ang newbie quests mo. Naglista pa ako ng mga tasks para sa kanya, klarong-klaro na ayaw kung magsayang siya ng oras sa kung ano-anong side missions. Tinanggap niya ang listahan, pero nagtanong siya, ikaw, ano gagawin mo? Ngumiti ako, may sarili akong plano. Kailangan kong makahanap ng mas mabilis na paraan para kumita. Hintayin mo lang, sabi ko. Lulubog ka sa yaman. Pagkatapos naming maghiwalay, dumiretso akong mag-isa sa kagubatan. Sa ngayon, ang buong Mushan Province ay kontrolado ng Qianlong Royal Family. At dahil may pangalan na ako, baka may tsansa akong makakuha ng lupa para magtayo ng sarili kong parmasya. 5 taon mula ngayon, ang presyo ng lupa sa 8 Wastelands ay magmamahal ng sobra, hihigit pa sa real world. Kung maaga akong papasok, siguradong panalo. Habang naglalakad ako, biglang lumitaw ang isang halimaw sa harapan ko. Matindi ang titig nito sa akin, parang gusto akong lapain. Aba, mukhang libre akong bibigyan ng XP ng asong to. Sumugod ito sa akin. Isang hampas lang ng espada, tapos agad. Pero bago pa ako makaalis, may biglang sigaw ng tulong ang narinig ko mula sa malayo. Napalingon ako, biglang lumitaw ang isang notification window. Special event triggered. Ang prinsesa ng Qianlong Royal Family ay humihingi ng tulong. Accept or decline. Bago pa ako makapagdesisyon,
isang babae ang patakbong lumapit sa akin. Hingal na hingal, luhaan, halatang desperadong humihingi ng saklolo. Ako ang prinsesa, sigaw niya, mukhang alam niyang wala na siyang takas. Lumuha siya at nagmakaawa, sinasabing kailangan kong pumunta sa Funko City at sabihin sa kanyang ama na ang mga humahabol sa kanya ay mula sa Ghost Hall. Napatigil ako saglit, tapos biglang pumasok sa isip ko. Oo nga pala. Kasama to sa kwento. Ang pinakamatandang prinsesa ng royal family ay tinarget ng isang demon sect habang naglalakbay. Sa huli, tragikong namatay siya sa kamay ng mga masasamang cultivator. Tiningnan ko siya at tinanong, anong ginagawa ng isang prinsesa dito sa gitna ng gabi, mag-isa? Hindi niya mapigil ang umiyak habang nagpapaliwanag. Ang grupo niya ay inambush ng demon sect, at sa gulo, napahiwalay siya sa kanyang mga bantay. Mula noon, tumatakbo na lang siya para sa buhay niya. Hindi ko na hinintay matapos ang kwento niya. Sa halip, humakbang ako sa harapan niya para harangan siya at sumigaw sa mga nakaitim na robe sa dikalayuan. Ang lakas ng loob niyong demon sect. Hinahabol niyo ang royal princess. Nagsasawa na ba kayong mabuhay? Pero sa halip na matakot, tumawa lang sila at ngumisi. Kung gusto mong magpakabayani, ngayon din ang magiging araw ng kamatayan mo. Mukhang ang malalakas sila, pero may nakahanda akong sorpresa para sa kanila. Ngumiti ako at kinuha ang isang talisman. Pagkabukas ko nito, isang napakalakas na aura ang biglang sumabog mula rito. Napako sa kinatatayuan ng mga nakaitim na robe. At biglang, lumitaw ang spirit projection ng mentor ko sa langit. Malamig ang boses niya habang tinanong, sino ang may lakas ng loob na saktan ang aking disipulo? Hindi ako nag-aksaya ng oras. Itinuro ko agad ang mga nakaitim na robe at sinabi, sila po, gusto nila akong patayin. Ako, ang nag-iisa mong estudyante. Pag namatay ako, wala nang mag-aalaga sa iyo pagtanda mo. Magiging mag-isa ka at malungkot. Napatigil ang mga kalaban, halatang hindi nila ito inasahan. Pero hindi sila pinalampas ng mentor ko. Isang pitik lang ng kamay niya, nabura agad sila sa mundo. Kahit habang namamatay, sumisigaw pa rin sila ng sumpa. Pero wala na silang magagawa. Tapos na sila. Agad akong nag-thumbs up at sumigaw. Mentor, ang galing mo, ang lakas mo, ang ganda mo. Tumalikod siya sa akin at tinanong, bakit ka nandito? Dapat nasa sekta ka. Iniiwasan mo bang bumalik? Nagkandara po akong iwagayway ang kamay ko at nagpaliwanag. Hindi po. Gusto ko lang bumili ng lupa at magtayo ng tindahan. Kapag may pera na ako, makakabili ako ng mas maraming regalo para sayo. Tumanggaw siya, halatang sang-ayon sa plano ko. Maging maingat ka, bumalik ka agad, sabi niya. Bago siya mawala, iniabot niya sa akin ang isa pang talisman. Kung mapahamak ka ulit, gamitin mo yan para tawagin ako. Pagkatanggap ko nito, naglaho ang kanyang spirit projection. Ngayon na wala na ang mga kalaban, lumapit ang prinsesa sa akin para magpasalamat sa akin at sa aking sekta sa pagtulong sa kanya. Biglang lumabas ang isang system notification. Matagumpay mong nailigtas ang pinakamatandang prinsesa ng royal family. Report dagdag 10. Sinabi ko sa kanya na tungkulin naming alisin ang kasamaan sa mundo at hindi na niya kailangang mag-alala pa. Pero sa isip ko, nagsimulan na akong magplano. Sa koneksyon na to, makakapili ako ng kahit anong lupa sa Chufeng City. Mukhang tunay na naantig ang prinsesa sa mga sinabi ko, kaya tumaas pa ng dagdag 5 ang report niya sa akin. Maging ang pagtingin niya sa akin ay umangat sa reverence. Pagkatapos, tinanong niya ako kung maaari ko siyang ihatid pabalik sa Royal Palace. Sinabi niyang tiyak na ituturing ako ng kanyang ama bilang isang pinagpipitaganang bisita. Wala naman akong maisip na dahilan para tumanggi, kaya pumayag ako. Di nagtagal, narating na namin ang Royal Palace. Pinaligiran ito ng mga elite Royal Guards, at hindi ko mapigil ang humanga. Ganito talaga ang royal family. Pati mga bulwagan nila, sobrang engrandi. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit sa amin. Tinanong niya kung ang taong nagligtas kay Princess Tong Yin ay isang disipulo ng Tianyan Sword Sect. Napag-alaman kong ang binatang ito ay ang ikatlong prinsipe. Mukhang tuwang-tuwa ang prinsesa nang makita ang kanyang kapatid, habang ako naman ay magalang na bumati at ipinakilala ang sarili ko bilang disipulo ng Sword Sect. Masayang-masaya ang ikatlong prinsipe nang makitang ligtas ang kanyang kapatid,
At pinuri niya ako sa aking katapangan. Pagkatapos, sinabi niyang maaari akong humiling ng anumang gantimpala. Walang pag-aalinlangan, sinabi kong gusto ko ng isang piraso ng lupa. Bigla siyang tumawa ng malakas at sinabing, napakaliit na bagay niyan. Sakto raw, mayroon siyang isang tindahan sa lungsod na hindi niya ginagamit. Dahil doon, ibinigay na lang niya ito sa akin. Habang iniaabot niya sa akin ang deed ng pagmamay-ari, sinabi niyang akin na ito mula ngayon. Agad akong nagpasalamat sa kanya. Pero nang buksan ko ang deed, napanganga ako sa gulat. Ang lokasyon nito, mas maganda pa sa inaasahan ko. Nabitin ka ba sa kwento ni Lin Jichen, at ano kaya ang lokasyon na yun? Abangan sa susunod na kabanata. Mag-subscribe para updated ka sa mga bagong uploads. Maraming salamat po.